Sinyo, sinabi ang dahilan bakit hindi nagmumulti. Rapido, kaya daw talunin si Smug. At Akata, sinabing mahina ang Tipsy D ngayon. So tara. Sa labang Sinyo vs Apex nga, isa sa mga hiniyawan ng mga battle rap fans ang sinabi ni Apex na magmulti naman daw si Sinyo dahil hindi daw siya stand-up comedian. Mag-rhyme na nga lang ng ilang syllables, di mo pa magawa. Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-multi ka tanga. Mga taga-sulat mo... Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-multi ka tanga. Mga taga-sulat mo, ang gagaling tumugma, lalo na lila sa kadaga. Mga ghostwriter mo, pinipilit hindi mag-multi para hindi halata. Sa interview nga ni Sinyo sa Topic Squad, dito sinabi niya ang dahilan bakit hindi siya nagmumulti. Pero may istorya kasi yun kung bakit ayoko talaga yung hindi naman sa ayaw. Kung bakit ayaw kong gawin yung multi. Okay. Nung nagka-issue na kasi ng ghostwriting, iniwasan ko na talaga siya. Okay. Kasi parang Tapos, So ano siya, parang Kumbaga- conscious decision na umiwas sa ganong style. kumbaga, hindi ko pa nga alam dati na na ganun pala yung tawag doon na pag nagdikit ka ng mga syllables, multi pala tawag doon. Kumbaga, tas nung naano ko na, lalo na, di ba may competition nga kami ni Apex. Hindi ako magmumulti. Papatunayan ko sa kanya na hindi kailangan ng na mas magaling ako kahit hindi ko pa kayang gawin yan. Parang ganun yung naisip ko nun. So, isa ko pa kasing iniisip, kung makakagawa man ako ng multi dito, ay, si ano yan, binigay ni Tipsy yan, binigay ni Sak yan. Ganun na siya kagad. Tapos, ang labo nga lang, and then, kumbaga, idugtong ko na lang dun sa issue nung sa ghostwriting. Ang labo lang, pag bumabattle ako, wala yan, puro jokes yan. Hindi naman marunong bars yan. Ganyan. Pero, sinasabi nila, may ghostwriter ako. Kumbaga, tas yung ghostwriter ko na yun, si Sak tsaka si Tipsy. Ano ba wala akong bars? Ba't yung kinukumpara yan? Pero minsan, Sa kabilang balita naman, isa nga sa classic na naging laban, ang laban sa pagitan ni Rapido at Smaglas noong Belta Balentong 3. Sa mga panahon na ito, tinuturing niya si Smaglas bilang isa sa mga top tier. Pero iba pa din yung pinakita ni Rapido dito, lalo yung round 1 at round 2 niya. Wrong move lang ginawa ni Rapido sa round 3 niya dahil religion topic ang ginawa niya dito. Which is sa round 3 ni Smag ganun din. Kaya nagmukhang rebat ang round 3 ni Smaglas. Kaya ito ang naging edge ng malaki para makuha ni Smaglas ang panalo. Hindi ka lang kayo sa opinion. Ano ba ibig sabihin ng religion? Ang ibig sabihin ng religion, banal na pagsunod sa kautusan ng Diyos. O short term, utos ng Diyos. O balikan natin yung paniniwala nyo. Naniniwala kayo sa Diyos pero hindi kayo naniniwala sa utos ng Diyos. Di ba opinion pa lang mali na? Kung may pagkakamali man, wala dun sa aral. Nasa sayo par. Paano ka magiging pastol tungo sa tamang landas? Ikaw mismo nangangaral ng wala ka sa lugar! Tapos gusto mo kami maniwala sa'yo, nakakalamputa. Di sa nagmamalanes o nagmamarunong po para magmukhang angat dito o kahit saan pa. Sa akin lang naman yung totoo Pero kahit di ka umamin, alam na. Sa ngayon, nahayaan ko na lang umusga sa atin ng madla kung ginagamit ka nga ba ng Diyos o ikaw yung gumagamit sa Kanya. Sa interview nga ni Rapido sa Dogbrock TV, dito sinabi niyang kaya niyang talunin si Smug kung hindi umikot sa religion yung round 3 niya. Kwenta mo nga. Yung laban namin ni Smaglas, kung hindi ako nag-religion topic sa round 3, talo sa akin. Nireview nga din ni Looney ang laban na ito at kahit ang hari ng tugma ay isa ito sa paboritong laban. At itong battle na to mismo, isa to sa mga paborito ko na battle sa flip top. At sa huling balita, naging maganda naman ang kinalabasan ng labang M-Site vs Tipsy D. Hindi man ganun kalinis ang naging performance nila, still naging malakas pa din ang naging laban. Hindi natin sila masisisi. Dahil hindi nga naman biro ang 3-way battle. Sa naging performance nga ni Tipsy D sa round 1 niya, dito ay nahinaan si Akata at sinabing humina na yung dating malakas na Tipsy D. Nakakatamad siya panoorin, hindi siya ganun ka-replayable. Pero masakit yun. Medyo yung kupal meter umaabot sa average. Pero yun nga, hindi na ganun ka Hindi ganun sa dating Tipsy na mas malakas panoorin. Yung prime. Ito parang na. Okay pa rin.
Kaso yung, ano ko, hindi ako ganun ka, ano. Parang, para sa akin, lazy writing yun. Yung ganun kahabang setup. Siguro ang pinagbasehan dito ni Akata ay yung Prime Days ni Tipsy D, which is yung run niya ng Isa Buhay noong 2016, kung saan pinagmukha niyang mahina si Flick G. Alam ko, nabitin kayo sa dahilang wala na tong G. E di maglaro naman tayo ng mga salitang wala na yung G. Game? Pinauso mo yung mga tirang malayo sa kalaban. Kagagawan mo yun, G. Ngayon magkakaroon na ng tuon ang mga tugon. Ngayong wala na tong G. Nililito mo yung utak nila kung ano ang bara sa hindi. Pwes tapos na yon, G. Mawawala na ang gulo sa inyong ulo. Ngayong wala na tong G. Akala mo kung sino, panggap na matalino. Sinong niloko mo, G. Kung dati tingin sa'yo sagrado, ngayon sarado. Kasi wala na tong G. Yung mga sulat mong pambobo, ngayon bistado, kahit bilisan mo pa, G, dahil wala ka ng tago sa mga tao, ngayong wala na tong G. At ikaw ay minaltrato, pero dapat bang kaawaan tong G, dahil alam naman natin na ang gapi ay api, ngayong wala na tong G. At ako'y magpapakalasing sa tuwa, kaya goodbye na lang, G, dahil katumbas ng aking galak ay alak, ngayong wala na tong G. At kahit nag-joke siya sa prime na J King, ay tinaro niya pa din ito. Pumunta kayo para sa bars, kaya makinig kayo sa akin, game? Yeah! J. King, crowd favorite. Kinakagat ng karamihan, ginagamit ang tao upang mag-alsa sa kalaban. Kaya wala na yata akong pag-asa. Kasi itong si J. King, ang hari na pangmasa. Oh, kala ko nakikinig. Sabi ko, alsa, hari na, pangmasa, kinakagat ng karamihan, presyong pangpandisalan. Kaya papaano ka magiging king kung hindi ka kamahalan? At semis kontra Looney, kung saan first time ni Looney maramdaman na underdog siya sa isang laban. Talaga na magkakaharap kami ni Tipsy D dahil nandun kami sa parehong bracket. Tapos, isa rin yun sa mga kinaka-excite ko na laban na mangyari. Dahil nung time na yun, nung panahon na yun, 2016, sobrang init ng pangalan ni Tipsy D. At parang yung ibang mga tao, siguro majority, kumbaga kung maglalaban daw kami, kumbaga ako yung tagilid. So, for the first time, nagiging underdog ako, kaya sobrang na-excite ako dun sa battle na yun. Kasi usually sa flip top, yung mga nakakalaban ko, laging sila yung underdog. So, nung time na yun, kumbaga, lahat ng mga hula o ng mga prediction, pabor kay Tipsy D. Kaya mas lalo ako na-excite dun sa battle na yun. So kayo ba mga kuy, satisfied ba kayo sa pinakitang performance ni Tipsy D kontra M-Site? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba. Mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.